beloved, Boss Mike, Cervera. Usapan si Congressman Leandro Leviste. How did he come into the picture? Kasi he's demanding. Sabi nila na hindi, this is for the country. Sabi ni Kong Pres, this is for the country. This is our civic duty to help because our advocacy is... Kilala nyo ba to si Mark Tolentino, si attorney? Ito yung fake news peddler, mga kababayan, na sinabi niya, tambak na daw yung anak ni Akop dyan sa May Rizal. Yung pala, yung kanilang kandidato na DDS, na politiko, yung pala yung tambak. Tambak sa anak ni Akop. Sinungaling to mga kababayan. Sa bagay, abogado kailangan na no corruption, linisin ang government, yung advocacy ni Kong Paras. So, but Kita nyo mga kababayan, RR in the Philippines. nag-demand si Mr. Ken ng presyo. Ah. So si Mr. Ken din sabi na, why ask Congressman Leviste Nako. na bayaran Just kami? out of the blue, Yes. alias Ken just said, ask Congressman Leandro Leviste to pay Yes. the 6M. Yes. Just out of the blue. Yes, yun yan. Kita nyo, para-paraan talaga ng mga katwiran, meron na pala kayong katwiran, bakit hindi nyo dalhin sa NBI yan? At doon nyo idahilan yung mga sinasabi nyo. Di ba? What was the thought process there? Why him? Do you have any idea? Because one, kalaban niya sa politika. Nako. Kalaban niya sa local politics. Yun, doon po. Mababaw yun, attorney, maniwala ka sa akin. Hindi uubra yan. Maniwala ka. Yung mga palusot nyo na yan, hindi uubra. Pumasok ang plano. Doon pumasok ang thinking ni Mr. Ken. So lahat talaga galing ni Mr. Ken. Ngayon ibinibintang nyo na doon sa tao. Siya pa. Mark, kasi ang sinasabi, and I recall, there are text messages to prove this. Is Yes. this Oo nga. Yes. May mga text message, may conversation na papatunayan yung bugaw ng mga artista na nagpapa-beng-bang. Tuloy. Check the text messages. Ah. Tingnan natin. So, meron talaga. Nabasa ko lahat ng text. Kita nyo, may text talaga. Inamin, Kuya Maki. Inamin, Arnold Lopez. Ai Chang. Ilan na likes natin? Kokonti pa lang. Walang yan na yan. Ayawan na to. Ayaw akong i-like. Malamang puro DDS yan. Ate Mars. Evelyn Magpantay. Di ba mga kababayan ko? Inamin na ho ng abogado ni Jing Paras na meron talagang conversation, text message. Shalve Hernaez. May mga artista na mga kilala. Nakaw! Ayan na mga kababayan, nandamay na. Ano yung text message? Meron talaga. Nabasa ko lahat ng text. Oo. May mga artista na mga kilala. Nabasa daw mga kababayan yung text. At ito ang nakakapanindig talaga ng ng balahibo. Nako mga kababayan, biruin ninyo. May mga artista pa. Ayon mismo dito, may artista pa, mga kababayan. Ay, nako, baka yung mga pantasya nyo to. Itong mga artista na itong mga binubuking daw. Baka yun yung mga hinahangaan yung mga artista na akala nyo hindi makakagawa ng mga karumal-dumal, Nako, mga kababayan ko. Eto na. May mga ganon. In fact, yung cellphone may mga artista na mga kilala. May mga artista na mga kilala. Ako lahat ng text. May mga artista na mga kilala. May mga artista na mga kilala. Hindi yan na artistahan lang, paskachi, hindi yan yung mga pinampantasya mo lang, Nako, kilala daw ito. Tuberally. May mga ganon. In fact, yung cellphone ni Mr. Ken, may mga kilalang mga negosyante. Alaka!
Oo, ha, Marilu Gallego. Nako, meron daw mga kilalang mga negosyante. Hala ka! Mga negosyante! Ang mga parokyano ha, mga negosyante, mga politiko. Hindi tayo kasama doon. Maniwala kayo ha. Hindi tayo kasama doon ha. Oo, Mirna, San Jose, hindi tayo kasama. Diba? Ano, Iris Joy Ramirez. Eto na, putik na yan. Kilalang mga politiko. Alaka! Nandun. Kita nyo? Kilalang mga artista, kilalang mga ang mga binubugaw daw nila ay kilalang mga artista. Biruin ninyo, no? Pag nakita nyo yung mga artista, nanlalaki ang mga bugelya, naggagandahang mga korte ng katawan, mga matatambok na puwet, Tapos mga kababayan, makinis ang balat. Yung kumakanta ng Miss Flawless, di ba? Flawless na flawless yung mga balat, mga ganyan, no? Tapos ang ending, mga kababayan ko, nagbebenta pala ng kipay. Yari na mga kababayan. Lalawak ito, lalawak, Tapos ang mga parokyano, mga kilalang mga politiko at mga negosyante, mga kababayan. Siyempre, hindi naman makakabengbang yung mga katulad nila, di ba? Yung mga vlogger ni Sara Duterte, tignan nyo naman yung mga itsura. Kahit magkapera yung mga yun, hindi papatulan ng mga pokpok na mga artista. Maaari pa siguro kung mga kamukha ko sila. Kasi yung mukhang ito, libre ito, mga kababayan. Pakyut-pakyut lang tayo. Tapos sasama na. Ganon. Pero mga kababayan, ito ang tanong, sino-sino ang mga artista na ito at sino-sino ang mga politiko na mga bumibengbang o bumubuking sa kanila? Sino ang mga negosyante na kilala na bumubuking? Nako! Mga kababayan ko, sino kaya? Doon lahat. Nandun. Nasa Doon lahat. phone book niya. Nasa phone book niya. Nako. That doesn't necessarily Yes. equate or But- directly. Yung text mismo ni Mr. Ken at saka ni Comparas, binasa ko lahat. Yun po yung gusto ko malaman. Nabasa ko lahat, Yan. of course. So meron talagang conversation. Yung conversation nung Jing Paras at nung bugaw na si Ken, mga kababayan, meron talaga. Establish na natin yun. Meron talaga. So ngayon, para-paraanan na lang yan. Ha? Diba? Para-paraanan na lang yan, Shelb Hawks. Hawk. Ano ba to? Hawks. Diba? Kung paano ngayon i-interpret yung mga mensahe nila. Pero meron na talaga, totoong nagkaroon ng conversation. 'Di ba? Jake Lobo, Hindi ko pwede sabihin lahat kasi under investigation pa. Opo. But may mga kilalang artista na Yan. ino-offer si Mr. Ken. Nako, may kilalang mga artista na ino-offer daw si Mr. Ken. Mga kababayan ko, ha? Kilalang mga artista. Ino-offer ni Jing Paras. Oh. Ito, maganda to. Oh. Presyo. Ino-offer po niya kay ex-congressman. Ah. Okay, pero meron So, ibig sabihin, kliyente niya yung Paras. Ganun ba yon? Ano ba yan? May posibilidad ba? May posibilidad ba na yung Jing Paras nagbabayad din ng mga pokpok para bengbangin niya? Kasi nag-uusap May posibilidad, mga kababayan. Talagang iisa sila ng kampo, Ay, bakit kanyo? Tignan nyo si Pulong. Tignan nyo si Baste. Tignan nyo si Kibuloy. Ayun, yayariin na ng Amerika. So, talagang itong mga magtotropa na ito, ay iisa lang ang lakad kung ganon, mga kababayan. Di ba?
Yun ho ba dun sa mga text message? Kasi nga yun po ang sinasabi na yun ang may mga text messages to substantiate the allegation. Yes, Ano ma'am. po? Ayan, tama yan. Isa ang nature nila. Oo. Ate Pinky, bakit naman kasi ganyan? Nakabunganga, oh. Doon sa mga text message nyo, nothing will incriminate your Nothing. client? Nothing. We are very optimistic. Ay, yan yun. Yan yung interpretasyon mo. Eh, kapag nakita namin yan, baka iba yung interpretasyon namin. 'Di ba? Katulad ng 18 Marines. Pinipilit ninyo na ang 18 Marines ay talagang mga makabayan, sila ay magsasabi ng totoo, binubuwis nila ang buhay nila para sa katotohanan, kanyo. Tapos ngayon, nagbaliktad, ano? Kaya mga kababayan, mahirap paniwalaan agad na doon lang kayo babase sa kung ano yung sinasabi ng isang panig. Kailangan natin na makita, mabasa, malaman, maanalisa kung ano ba talaga yung totoo dahil tayo, iba yung pangunawa natin sa pangunawa nila na bias, di ba? Vice versa sila. Nasa NBI ka man o nasa panig ka man ng mga sinasakdal. Tayo, magiging neutral tayo. Hindi si Alan Peter Cayetano neutral, tayo. Pag nakita natin, doon tayo magbabase na mukha nga talaga. Na wala naman palang kasalanan o kaya mukhang may kasalanan talaga. Ganun yun mga kababayan. Ewan ko ba, di po ba? Kung bakit hindi na lang nila papuntahin si Jing Paras at saka si Libeste sa NBI at doon magpaliwanag. Hindi sa media, hindi sa social media, kung hindi mga kababayan, sa NBI mismo. Ganon. Ang hilig kasi ng mga siraulong mga kakampi ni Duterte, laging ang paliwanag sa media at saka sa social media. Sa taong bayan lagi nagpapaliwanag, hindi naman nila karamihan, hindi naman natin binabawasan, at hindi rin natin dinadagdagan. Karamihan ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga DDS, bobo yung mga yan. Paano nila maunawaan yung mga yung mga malalalim na mga terminology ng mga abogado? Hindi nila maunawaan yun. Kung hindi, dapat doon sa mga nakakaunawa ng lahat at doon sila magpaliwanag at kung mapapatunayan o hindi, yun na yun. Hindi yung lagi na lang pagka naiipit tulad ni Alan Peter Cayetano, saan nagpapaliwanag? Sa taong bayan. Imbes magpaliwanag muna sa dapat na doon pagpaliwanagan, inuuna yung parang merong nanay na sumbungan, nagsusumbong lagi sa taong bayan na ganito pa kasi ang ginagawa nila, mali naman po kasi, ginaapi nila po kasi ako. Yung mga ganon, papaawa ka, machamuchi. Pwede ba yun? Wala mga kababayan, kailangan doon talaga. Pumunta kayo doon. Ipaliwanag nyo yung mga sarili nyo doon. Hindi sa media, hindi sa social media, hindi sa taong bayan. Huwag niyong bulahin yung tao para makakuha kayo ng suporta ninyo. Di ba? Yun ang ginagawa nyo lagi. Para makakuha kayo ng atensyon, suporta sa mga bobot tanga, uutuin nyo sila. Nakalagay doon, siya nag-offer. Siya nag-follow up. Every day, kinukulit niya si Kong Paras na kailan tayo start, kailan inulit natin ang mga babae. Sayang to, ready na sila. Kita nyo mga kababayan ko? Nakita nyo? So, kung yung sinasabi ni Attorney Tolentino, yan yung interpretasyon niya sa nabasa niyang conversation. Sabi ko nga sa inyo, paano naman kung tayo naman yung bumasa? Ilabas nyo. Kami ang uunawa. Baka mali naman yung pagkakaunawa mo, attorney. Lalong-lalo na yan Bias ka. Siyempre, yung unawa mo dyan, hahanapan mo na magiging inosente yung kliyente mo. Kami wala. Hindi kami magiging bias. Ilabas nyo yung conversation. Babasahin namin lahat dito.
Di ba mga kababayan? Sa salita pa lang ni attorney, absuelto na agad yung Jing Paras eh. Pero hindi naman kasi yun ang magpapasya yung salita niya eh. Ang magpapasya mga kababayan yung kinaukulan yung korte. Oh. Ngayon kapag ka hindi nagkaroon ng maayos parang ganito. Oh, ang NBI, 'di ba pinapasampi na sila. Parang tayo pag nagkakaso kayo, oh, 'di ba papasimpinahan kayo ng piskalya. Sa piskalya dapat magkasundo kayo. O dapat magpaliwanagan kayo. O, 'di ba? Ngayon kapag nakita na may probable cause yung nirereklamo sa iyo o inaakusa sa iyo, dadalhin sa korte. Ngayon, kung sa piskalya pa lang ay hindi talaga uubra o nakita niya na medyo talagang mahina yung kinakaso mo kasi siguro mukhang gawa-gawa mo lang, ang mangyayari, tablado na agad sa piskalya. Yaan ang tawag, meron tayong umiiral na proseso ng batas na dapat sundin natin. Hindi ho laging pa-interview dito, pa-interview doon. Gayon, hindi ganon mga kababayan. Di ba? Nakalagay doon lahat. Ready na sila. They are willing to testify. Ibig sabihin, walang honey trap. Kung hindi, statement before. Kita nyo? Yan yung sayo. Sa amin, baka mali ka. O, di ba? Baka iba tayo. O, di ba? O, syempre, bias ka eh. Abogado ka eh. O, di ba, mga kababayan? Naunawaan nyo ba ako? Naunawaan nyo ako? O, syempre, sila yun. O, paano naman tayo kapag ka tayo nag-interpret ng conversation? Baka mamaya iba rin. Di ba? RR Borjos, oo. RR Borjos, oo. Shout out, oo. Siyempre, sabi nga nila, kwento mo yan, masama kami dyan. Kwento mo yan, masama kami dyan. Di ba? Di ba, no? Di ba? Kailangan ko bang ulitin mula umpisa? Putang ina, 1 oras yun. Ganun yun mga kababayan. Siyempre. Kwento niya yun eh. Masama tayo dun. Our beloved Boss Mike Cervera.